Sunod na tanong. Ano pong reaction niyo po doon? Okay, gusto lang Tingnan ninyo kung gaano binastos uli ni Castro ang mga teacher dito sa kanyang po sagot. natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Kita mo? Alam mo pagka ikaw, nakasakit ka na nga ng damdamin. Di ba? Kunwari, parang nga walang asawa to eh, parang walang jowa ito. Hindi ko maintindihan ha. Kasi pag ikaw, nakasakit ka na ng damdamin ng someone, sabihin mo na kahit yung mga kasamahan mo sa trabaho, di ba? Huwag mo sasabing, hindi, na-misinterpret mo lang ako. Di ba? Kaagad ang dapat mo sasabihin, pasensya ka na kung mali yung aking deliver ng aking sinabi. Dapat sana ganun eh. Dahil sa antaas ng ihi nito, feeling kasi nito, opisyal siya ni Marcos, dikit sila ni First Lady, kaya tuloy, ganyan ang asal nito, bastos. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. Yan ang palusot niya. Tingnan nyo ha, yan ang palusot niya. Kasi daw, yung ibang guro talagang walang modo. Hindi naman daw lahat. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Sabihin mo na, binabastos yung Pangulo dahil gago. O binubu. Boo, ginaganon. Boo. Kita nyo na? Dahil doon sa galit niya sa mga Duterte, kaya niya nabanggit yung sinabi niyo nung una. Yung walang modo. Isipin nyo ha, she is trying to connect itong mga Duterte para dito sa nangyari sa shooting sa Zamboanga. Ganun siya kabiter, yung puso niya ganoon. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M. And Ako na, boo! Yung isa, yawa! Magnanakaw yung isa, yung M. Kabastusan daw yon. Kaya nagkaroon ng shooting daw sa Zamboanga. Tingnan nyo kung gaano ka... Ito yung taong, oh my golly, kesa na mag-sorry dahil mali at sablay yung application niya noong may walang modo, biglang sinisi pa talaga ang mga Duterte dito. So, mga salitang
Hayop yung hindi H. sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Hindi na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026. Nakikita nyo? Any attack to the president, kailangan niyang ipagtanggol at i-redirect sa mga Duterte. Ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos, Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay Antayin nyo. nais Meron po pa natin sasabihin to sabihin sa ating dulo mga eh. guro, Antayin nyo. napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At So talagang hindi niya binabawi yung sinasabi niya. Mas lalo niya pang dinagdagan. sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga
estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aralin ito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang Papalusot ka, ha? ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng Misunderstanding. interpretation dahil yung nagpalabas ng opinion Pakawalang ay niya mo mali talaga. po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd, ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. In that lengthy Ayan. response, you did not Ayan ha, eto ha. Pinapakinggan natin yon kasi para malaman ninyo yung konteksto. Kung bakit ko nasabing binastos uli ni Claire Castro etong mga guro. Ito naman yung katanungan ng isang reporter kung nagsorry ba siya o hindi. mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin. Nakakita ninyo? Tinanong siya, so hindi ka nagsasorry? Hindi ka nag-apologize? Yes or no lang naman eh. Ang dami mong palusot. Tingnan mo kung paano pa siya sagutin ha. Kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin. Ayaw mong man sabihin yung word pero sinabi mo rin eh, no? O, di ba? Ang dating pa pala nung tanong ni Ivan, pang-iintriga. Di ba? Hindi siya iniintriga. O, tingnan ninyo yung sagutan nila ni Ivan, ha? Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang
tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT. Wait, nakat pala, nakat yan eh. Ito yung, Naunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang yung ating mga tinanong ni guro. ano. Hindi po lahat Gusto lang linaw. Go ahead. Yusek, in that lengthy response, Para po maibsan yung inyong sama. Sorry for the word. Yan na, Yung wait magkaroon lang. ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. sorry, Yusek, I did not mean to create Yan. intrigue, pang-iintriga as you might be implying. You are implying ang sa eh. isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto. So, kailangan pa palang mag-sorry yung mga teacher. Gunggong ka talaga. Napakagunggong nito. Grabe itong tao na ito. Wala talagang hulog. Wala. Sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Ay nako mga kababayan, talagang dito mo makikita kung gaano kabastos itong tao na ito. Pinuna siya dahil una sinagot naman niya talaga doon sa tanong o reaksyon ng Malacanang regarding sa shooting sa Zamboanga. So sinabi niya na yung iba mga teacher wala talagang modo. Bastos talaga. Oh. Tapos ngayon, ginastify niya yon. Anong pag-justify niya? Dahil binu ng mga taga Davao itong si Marcos, yun ang justification mo? At yung teacher na nagturo na the president is BBM o Marcos is ganito? Sabihin na nating not appropriate for a teacher to do that. Okay? Sabihin na natin ganun. But it doesn't have any relationship doon sa shooting sa Ateneo. Dahil tinuruan mong aminin, i-assume na natin na tinuruan silang tinuruan silang magsabi ng yawa, tinuruan silang ibig bang sabihin nun, papatay na sila? Kasi sana,
kung yung nangyari sa Zamboanga ay pambabastos lang kay Marcos. Pwede mong ipasok yang, oo, minsan yung mga teacher nagtuturo ng hindi tama doon sa kanilang mga estudyante. Pwede yun eh, okay yun. Pero this is not about pambabastos. Ito'y pagpatay. Pagpatay ng naka-video, live stream, tapos ganun ang ginagawa. Walang relationship yun doon sa pambabastos kuno na sinasabi mo. Kaya dito mo masasabi yung ano eh. Ang masasabi mo na itong tao na ito talagang walang utak eh. Yung analogy niya, ang layo. Alam niyo kung bakit walang utak ito si Claire Castro? Kasi nga alaman ng puso niya, alam niyo kung ano? Si Duterte. Galit siya kay Duterte. So anything that can connect Duterte to the shooting, isipin niyo yung pambabastos dun sa Davao City. Siyempre, alam naman natin, Davao City is Duterte's camp yan. So gusto niya i-connect ngayon dun sa shooting. Dahil doon sa katarantaduhan niyang yun, dahil doon sa kanyang bitterness at hate sa mga Duterte to connect it to the shooting, ayan, nahulog siya sa sarili niyang kagaguhan. Nagalit ang mga teacher kasi ang layo naman nun. Still, that's part of freedom of speech. Parte yan ng freedom of speech, so hindi mo pwedeng sabihin yan po ay hindi tama. Kalayaan ng tao kung gusto nilang ibu. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag pumunta dyan si Marcos sa lugar nyo, ibu nyo. Kalayaan nyo yan. Bayaran nyo yan si Marcos. Nagbabayad tayo ng ang laki-laking tax niya sa mga hindot na yan. Ang laki ng binabayad natin tax para sa kanilang mga pondo sa opisina nila. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi yan parte ng freedom of speech. Parte yan. Huwag nyo sasaktan. Huwag nyo babatuhin. Hindi ako agree doon, ha? Huwag niyong babatuhin ng kamatis o itlog. Masama yan. Pero kung magbubulang kayo, karapatan niyo yan. Lalo na in public, ha? Huwag kayo magbubu. Papasok kayo sa loob ng kunwari, may seminar, may meeting, tas papasok kayo, magbubu kayo. Hindi yun ang ibig ko sabihin, ha? Ang ibig ko sabihin, kunwari nasa public, bilang publiko, pwede mong gawin yun. Diba? Pwede mong gawin yun. Kalayaan mo yun eh. Tapos ikukonek mo ngayon doon sa shooting. Hindi ko alam mo yung sabi ko nga, tanga ba talaga to? O talagang grabe lang yung galit niya kay Duterte? Diba? Ano bang ginawa siya ni Duterte? Inutusan ka ba? Kaya tuloy yung mga iniisip nung iba, ako hindi ko iniisip yun eh. Yung iniisip nung iba na may extra kang kinikita dyan para banata ng mga Duterte. Ako hindi ko iniisip yun, ha? Never kong iniisip yun. Di ba meron tayong naririnig na kwento na may maleta daw, meron daw vault dyan sa loob ng PCO, na may mga ganong kwento. Ako hindi ko kinikwento yun. Ayoko maniwala dun eh. Na may vault daw, tapos may extra daw na bayad ito si Auntie Claire pagka binabanata ng mga Duterte. Ako ayoko isipin yun. Hindi ko inisip yun at hindi ko sinabi yun sa vlog ko ever. Ayokong isipin yun kasi baka naman sabihin nila fake news. Ayoko kasi, sa tanda nyo, hindi tayo pumapasok sa fake news. Pero yung mga ganito mong statement, para tuloy nagpapatunay doon sa mga iniisip ng ibang tao. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.